Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. So, kumusta kayong lahat guys? Sana ay okay kayong lahat at wala tayong sakit, no? So, yun yung importante ay wala tayong sakit at malusog tayo. So, yun guys. So, thank you so much pala sa mga ating mga bagong subscribers at sa mga supporters natin, sa mga kaibigan natin sa YT. Thank you so much sa inyong suporta at sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na YouTube channel guys. So ngayon guys, magbigay tayo ng kunting tips. So kunting tips natin ngayon ay wait, nagulat ako. So base lang to sa aking experience guys. So depende na sa inyo kung gagayahin nyo o hindi kasi magkaiba naman tayo ng diskarte sa buhay. So nasa inyo pa rin yung masusunod. So ayun. So ang ating ibibigay ngayon ay kung paano natin i-handle ang ating mga bayarin, yung ating mga bayarin mga bayarin natin sa ating bahay, sa ating mga bayarin dito sa loob ng ating bahay. So, kadalasan naman yung ating mga bayarin sa bahay guys ay kuryente at gas, wifi, at ano pa ba? So, yung iba nagbabayad ng tubig. Ayan. So, sa akin dito, wala akong tubig. Kasi yung tubig namin ay libre lang. Yung ano lang namin, yung iniinom ay yung mineral lang, yun lang. Pero yung pangligo, panglaba, wala kaming guys, sa lang siya. Ano tawag ba dito? Yung balon, yung tabay, yung tawag dito sa amin, tabay. Yun guys, basta yun na yun. Yung ginagamitan ng timba, yun na yun guys. So, dito sa akin, yun nga, yung bayarin ko dito ay wifi, kuryente. So, number 1 na yung kuryente at yung ating gasol. Tapos, itong aking printer. Kasi itong printer ko, hindi talaga siya cash guys. Utang siya. Dapat ay magka-cash ako. Kaso yung gusto kong bilhin ay hindi pala siya short paper lang pala yung pwede. Hindi siya pwede sa long. Kaya inalok nila akong mag home credit. Kaya ang nangyari ay nakautang ako ng di oras. So wala akong balak sanang mangutang guys kasi ayoko talaga yung utang-utang kasi baka makalimutan ko na 'di ba? So saka iisipin mo pa yung babayaran mo sa utang mo. Kaya ayoko sana. Kaso yun nga nangyari. Nandun na ako. So inalok na nila akong mag home credit na lang. So wala na akong magawa kasi nga yung gusto ko ay hindi siya pwede ng long. So sayang naman kung short lang, minsan may magpa-print ng long, 'di ba? So hindi natin magagamit kung may magpa-print ng long. Kaya ayan. So yung aking bayaran dito guys sa ating printer ay ito. Ayan. So, yung monthly ko dito ay nasa 700 mahigit lang guys. Kasi, ginawa ko siyang 15 months. Tapos, yung dala kong pera ay dinown ko na lang. So, yung down payment sana dapat dito ay nasa 3,000 lang siya mahigit. Pero, sinabi ko pwede ba 8,000 na lang yung aking ida-down para maliit yung aking monthly. So, yun. Kaya, 700 na lang yung aking monthly mahigit, guys.
So, isa yun sa ating binabayaran ngayon. So, nakabayad na ako ng June. First payment ko June. So, nakabayad na ako nito. So, ipapakita ko muna sa inyo guys kung magkano yung aking bill dito sa aking sa aking kuryente. So, ito guys, itong bayarin na to ay noong, saan ba yung month nito? April. Ito, April guys. Hindi ko lang kung makikita nyo. Ayan o. April siya guys, sa April. Yung bill ko nung April ay nasa 1,723. Ayan, umabot siya ng 1,700 guys, no. Tapos pagka May naman siya ay bumaba siya ng konti. So yan, 1,600. So yung ko ay 1,640 na lang. Yan, 1,640 yung aking bill nung May. So, ngayon, ay thanks God, ay bumaba na siya. Bumaba pa. Ang malaki yung binaba niya ngayon. Ito yung bill kong ngayon. 1,379 na lang siya, guys. Ayan. So, 1,300. So, masaya na ako at bumaba siya. So, ngayon kasi, nitong kasi, ay panay ulan dito sa amin. Kaya, hindi ako gumagamit ng electric fan pag malamig ang panahon guys, kasi nanginginig ako pag hindi ako makatulog, para akong yung may lagnat na tawag sa gitakigan na basta malamig ang panahon guys, hindi na ako gumagamit ng electric fan kasi hindi ko talaga siya kaya. Pag sobrang init lang talaga ako nagkagamit ng electric fan. So, yun yung ating bill guys. Hindi siya pare-pareho. Malaki lang talaga yung aking bill pag summer, yun. Pag summer, yun yung malaki. Tapos, yung aking naman, yung aking gas ay nasa 1,123. Pero yung aking gas naman ay hindi siya monthly talaga na bumili. So matagal-tagal akong makakabili ulit ng gas. So nitong lang ako nakabili ulit. So mga 5 months mahigit guys bago ako nakabili ulit. Pero minsan pag December, nagpo-promo sila kung sa promo nila. Nung December ay binayaran ko ay nasa 800 lang siya mahigit kasi nag-promo sila. Kaya ngayon wala nang promo, bumalik na naman sa 1,100 mahigit yung kanilang gas. So ngayon guys, para hindi tayo kakamot sa ating ulo, sasakit yung ating ulo kung saan tayo kukuha ng pambayad sa ating mga bayarin, lalo na sa mga nagtitindahan dyan na yung tindahan lang nila yung pinagkikitaan na wala silang ibang extra income. So yung sa akin naman ay ito lang talaga yung aking pinagkikitaan guys, yung tindahan lang, kasi wala naman tayong asawa at wala tayong ibang hanap buhay. So, dito natin lahat kinukuha. So, dalawa lang naman kami ng aking anak, guys. So, etong mga aking kuryente, kung saan ko siya kinukuha. So, sa, guys, sa yellow. Doon ako nag-iipon sa yellow. Pambayad ng kuryente. Pero, hindi siya palagi na maaabot ko yung aking bayarin sa kuryente, kasi minsan mahina yung yellow dahil nga marami din kami ditong nagtitinda ng yellow. Tapos halos mga bahay din dito may mga kanya-kanyang rep na, so hindi ko na
minsan hindi ko na talaga siya makuha yung pambayad sa kuryente. Hindi tulad dati na yung mga tao dito ay wala pang mga rep at dalawa lang kami na nagtitinda ng yelo. So ngayon ay marami na kami. So minsan hindi na siya aabot at hindi ko siya makukuha dun sa yelo lang. So yung ginagawa ko ay dinagdagan ko na lang sa benta ng ating tindahan. So doon ako nagkukuha ng pangdagdag ng ating kuryente. So dito naman sa gas guys, yung pambayad ko dito, kinukuha ko siya sa ating nilulutong fishball, siumay at saka tempura. So nagluluto ako ng ganyan guys para meron tayong pang bayad ng ating gas kung sakali. Yan. Tapos yung butane din na ginagamit ko sa kasi butane ginagamit ko dito sa pagluluto ay binibenta ko rin siya. So hinihiwalay ko din yung benta ng butane, tapos benta ng mga fishball ko. Tapos yung tubo ay iniipon ko kasi matagal naman tayo makakabili ulit ng gas. Iniipon ko siya para pagdating ng time na wala na tayong gas, meron na akong pambili. So yun yung ginawa ko guys, para hindi tayo kakamot sa ating ulo, hindi sasakit yung ating ulo kung saan tayo kukuha ng pambayad. So yun. Next, yung ating wifi. So yung bayaran ko ng wifi natin ay 1,299. So piso na lang yung kulang para 1,300. So yun, yung kinukuha ko naman dito sa wifi natin ay dyan din sa binta ng ating wifi. So binubuksan ko siya every month. So pag mabuksan ko siya, nagkukuha na ako ng pambayad ng ating wifi, pambayad ng kuryente. So yung kuryente na binabawas ko ay 200. So dinadagdag ko yan sa yelo para sa kuryente. So minsan hindi rin siya abot. May nangyari sa akin na 2 buwan yata guys, 2 buwan o 3 buwan ba, na nagkakaabono ako. Nagkaroon ako ng abono doon dahil nga kulang yung income niya, dahil marami na rin naglalagay ng piso wifi dito sa amin. Hindi tulad nung una na ako lang yung meron dito. So meron man akong pero nandun na sa malayo dito sa akin. So ito kasi dito yung lahat sa akin, dahil parang yung anong tawag nito, yung malapit. Ngayon ay merong nang naglalagay ng piso wifi, so humina siya. Tapos yung iba ay nagpalagay na rin ng mga sarili nilang wifi, so humina siya talaga. So buti na lang nito ay nakapag-recover na siya at umabot na sa ating mga bayaran. So yun. At dumagdag din itong ating printer. Diyan ko rin kinukuha sa wifi yung bayaran ng ating printer. So yung 800 yung binayad ko nitong month na to, yung sa ating printer, doon ko kinuha sa piso wifi natin. Tapos kung may sobra ay sinisave ko siya guys, para makapag-ipon din tayo kahit papano. Siniseparate ko siya, sinisave siya yung sobra ng ating income ng ating wifi. So ganun yung ginawa ko guys. Pero pag magkulang, syempre to the rescue yung ating tindahan. Diyan tayo kumukuha ng pangdagdag. So yun guys, yun lang naman yung aking mga bayarin dito. So wala na akong bayarin sa bahay. Hindi tulad sa iba, 'di ba? Nagre-rent sila ng may rent
sila sa tindahan nila. So, kailangan din nila yung pag-ipunan every month. So, yun yung pinakamahirap din na marami kang bayarin tubig, bahay, kuryente, wifi. So, yung mga ganyan. So, dapat ay makuha mo talaga. So, yung gagawin natin guys ay mag-isip lang tayo ng pangdagdag sa ating tindahan para meron tayong extra income na pagkakitaan at para meron tayong pangbayad, pagkukunan ng pambayad ng ating mga bayarin. So, sa bigas naman, sa bigas ko guys ay wala akong masyadong ipon. Dahil yung bigas ko na binibinta ay dyan din kami kumukuha ng sinasaing, niluluto namin. So, kasama na yun sa aming budget yung bigas ko. Kaya wala akong masyadong ipon dyan. Napupunta lang sa sa yung tubo ay napupunta lang sa amin yung kinakain namin. So, yun lang guys. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.